ito na, may bisita ako. Ito. He is from Isabela. Siguro, okay, sige. At pakilala natin, sige. Bisita natin. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi ho, sir. Oh, wag mo na tawagin sir kasi hindi ako sanay. Pwedeng DJ o Yui. So, kumusta po? Um, Medyo okay po. Medyo, alam niyo naman po yung sitwasyon. Yeah, I Alam know. niyo naman po But yung, ano lang, gusto ka lang pakalmahin kasi hindi kita ini-interview, hindi kita pagsasalitain for what. Gusto ko lang malaman kasi yung nangyari sa iyo, ah, nangyayari ito matagal na. Nagkataon lang na nabidyohan mo sila, nagkataon lang na advantage mo yung ginawa nila nga dahil nalalaman natin kung ano talaga nangyayari sa doon sa diyan sa mismo sa lugar o mismo sa baba. Kasi yung mga nasa taas, baka hindi nila alam. Pero alam ko matagal na ito nangyayari. Kaya gusto kong ikwento mo, ano ba talaga yung nangyari nung araw na yon at bakit mo naisipan din na ah, bidyuhan? At pwede ka magpakilala kahit di mo na sabihin kung saan ang lugar mo kasi viral yung video mo, lalo na ah, shinare pa ni Attorney Respicio. So, sige, go ahead. um, ano po kasi, they want to hire me para mag-watcher po sa isang candidate po ng eleksyon. Then, as invite po ako for orientation ng mga watchers sa isang panig, dun sa kabilang panig. Then, nung nag nag-attend po ako dahil nga po siyempre watcher, kailangan pong malaman yung mga gagawin, kung kailan kung paano kung ano yung rule nila, gano'n. So, yun lang naman po yung importante sa akin. Then nagkataon na may bali-balita po after that orientation na ano po, na nakunan daw po kami ng litrato ayon po sa bali-balita po. Then, after that, may mga nagsasabi na parang markado na daw yung pangalan ko with my companions na nag ah, nag-attend po ng orientation. Then, sabi ko naman, wala naman akong dapat ikatakot kasi magtatrabaho lang naman ako. And then, so ako naman, lumalabas-labas pa rin ako kahit na hindi ko kasi alam yung kalakaran po ng election dito, kung ano po yung mga ano nila. Mhm. Then, so feeling safe pa rin naman po ako that time. Until nagkaroon po ng profiling ng ayuda. Hindi ko po alam kung ano pong ayuda yun, galing daw po sa DSWD. And then ni-reject po yung papel ko dahil ah, nasa kabila daw po yung team ko, ay yung ano ko, yung simpatsya ko. Na hindi po totoo yun kasi that time hindi pa naman ako decided kasi ang sinusuportahan ko lang dati is yung tatay po ng kliyente ko, kaya sa kanya po ako magwa-watcher. Then yun nga po yung haka-haka nila na may sinusuportahan na daw akong mayor na wala actually, bago nga po ako dito, so hindi ko kilala yung both candidates na kung sino sila. So ako kailangan ko po talagang makinig, magsaliksik. Actually, magti 3 years po ako dito. This is my first time na bumoto po dito. So, yun nga po, parang na-discriminate ako. Medyo na-insulto ako kasi itatanong pa nila kung paano daw masisigurado yung boto ko na mapunta sa boss nila.
Then na ano nga po na parang na-discriminate ako. I was feeling insulted. Mhm. Then after that, nakapag-post po ako na sabi ko, kinuwento ko po yung nangyari. Kasi ang ginawa nila dapat sana kung gano'n rin lang naman pala yung patakaran nila, alam na nila na may haka-haka na sila, nasa kabila ako, di sana sinabi nila sa akin na, "Jow, wag profiling kasi baka maano din 'yan." Kasi alam naman natin, naiintindihan ko naman po, kalakaran na po ng ano 'yan, ng mga pulitiko 'yan, yung may mga eksenang ganyan. Huwag ka ng mag-profiling kasi sa kabila ka naman, dapat kinausap na ako ng maayos na gano'n. Then wala po kasi silang ang ginawa pa nila, pinabalik-balik ako dun sa ang profiling po kasi is sa baba, kukuha ng indigency. Nasa baba din ho yung iba, eh, kaso hindi ko alam kung bakit ako lang yung pinapunta sa taas kasi meron pong second floor yung community hall, community center. So pinabalik-balik ako. Then hanggang dun sa kinumpronta nga ako na ano, yun nga yung about sa may kinakampihan ako kaya hindi rin ma-approve yung profiling ko for the ayuda. Mhm. So nakapag-post po ako, I stated the full story, but I never mentioned any name for alam niyo na siyempre iniingatan din po natin yung ano natin. Then kinaumagahan, may mga nabali-balita ulit na mag-ingat na daw ako kasi iba na yung ano, kasi nabasa nila yung post ko. And then, akala ko okay na kasi lumalabas-labas pa rin naman po ako. Lumalabas pa rin ako, wala namang nangyari. Pero ang iniingatan ko yung paglabas ko ng gabi, kaya pagka may trabaho ako, ginagawa ko na po ng mas maaga para po matapos ng mas maaga, makauwi po ng hindi pa gabi. So, ayun, then dumating po yung time na hindi ko alam paano nangyari na lumabas po kasi ako ng gabi and then nagpa-cash in lang po ako ng ₱150 sa may tindahan. And dalawa po kasi yung way doon, yung mas malayo doon po sa may gate namin, ay gate po ng compound namin, and then meron po kasing lagusan pa doon sa likod na mas malapit po sa may tindahan. And then nung nakapag-cash in na ako, umuwi na po ako. Biglang nag-chat po yung isa kong kakilala na andun po yung bahay sa may dinaanan ko. Na sabi, pinagkamalan daw ako na may ibang tao daw na pumasok sa compound nila. Then sabi ko, hayaan mo yung mga yan. Sabi ko dun sa kakilala ko. Then kinaumagahan po nung time na yun, yung time na lumabas po ako, that was April 2 ng gabi. And then kinaumagahan, natutulog ako. And then natulog ako mga alas 6 po siguro yun. May bumaba na residente po dito, may bumaba dito sa may part namin. Sabi, Jow, gumising ka na. Sabi niya, tulog ka pa ba? Sabi ko, di na ano po ko, di bigla po akong nagising, nagulat ako. Bakit? Sabi ko sa kanya, may andyan yung mga kagawad. Kinakausap si amo po kasi tatay po, ibig sabihin nun, that is an iba word, amo means tatay. Yung tatay po namin dito sa bahay, yung tinitirhan ko po, kinakausap po ng mga kagawad. Na ang narinig daw po nung isang residente na kinakausap po yung tatay namin na palayasin daw po ako dito sa tinitirhan ko kasi nakikitira lang po ako dahil nga po wala po akong sariling bahay dito. Wala po akong bahay dito dahil I'm from Quirino Province na naghahanap buhay lang po ako dito. Meron po akong kapatid dito sa barangay na to. Pero hindi po ako nakatira sa kanila dahil nga po sa lagi po akong late umuuwi, dahil po sa trabaho. So, may pumupok naman po sa akin na isang compound po dito. Sabi dito ka na tumira kasi lagi ka rin naman dito.
dito ka lang tumira, gawin mo lahat ng umuwi ka ng gusto mo, kung ano ang gusto mo, okey lang. Ngayon, 'di yun nga po, so that day, that was April 3 nung kinakausap ko yung tatay namin dito, and then ang nung sabi ko naman dun sa informant, sabi ko, "Hayaan mo lang sila, bahala na si amo diyan," sabi ko kako sa kanya. Tapos 'di umalis na yung informant. Ang sumunod 'di nakatulog pa po ako ng konti dahil napuyat po ako, 2:00 po ako nakatulog. Bumalik po yung may dumating ulit na isa pa, yung kasama ko na po dito sa bahay. Sabi niya, "Daw, andiyan yung collector mo," sabi niya sa akin. 'Di na ano, bigla akong bumangon kasi nakalimutan ko po na may obligasyon po pala ako ng maaga that day, April 3. So yun. Paglabas ko po, ang dami pong tao do'n sa ano, so akala ko that's just normal kasi ang dami po talagang tao dito sa compound namin. Ngayon 'di pagtaas ko po, hinarang po ako mga kagawad, nung dalawang kagawad Mhm. na yung babae at saka yung isang lalaki na kagawad. Kagawad 'yun ng barangay ninyo? Opo, kagawad po ng barangay namin. Then, yun po hinarang po niya ako, sabi niya, "Diyan mag-usap tayo," sabi nung lalaki. Sabi ko naman, "Teka lang po kagawad, iabot ko lang po 'tong pambayad ko," kako. 'Di inabot ko yung ano, inabot ko lang po ng pambayad, bumalik po ako sa kanya. Kasi nakaharang na sila dun, eh, naabangan na talaga ako, eh. So sabi ko, "Bakit kagawad, ano po bang problema?" Sabi ko, kasi may kutob na po ako na it's about yung issue na ganyan. So may kutob na ako. Sabi ko, alam may mga may mga idea na po ako, eh, kung yung mga pangyayaring ganito. So sabi ko, I need to set up my video before, I'm going to talk with this person. Sabi ko, "Teka lang po, well, he doesn't even know na he doesn't even knew na na-set up ko na po yung video." So ayun po, yun po yung nangyari andun na po sa video yung buong pangyayari. Yeah. Ang tanong lang diyan, nangyari ba 'to sa'yo o ngayon lang? Noon, sa ibang lugar? Nang ibang case na po yung pangyayaring yun sa ibang lugar. Actually, dun sa ibang lugar po, I also attempted to file an administrative case sa isang barangay official din po sa amin noon. Kaso nga lang, bata pa po ako noon, and then ayaw din po magsalita nung iba kasi dun sa ginawa sa akin dun sa isang program po na nag-host po ako ng pageant, and then parang inaambahan po ako ng suntok o kaya something na parang sasaktan ako gano'n, ng isang barangay kagawad din ho na lasing sa program po sa program po ng barangay, dato sa pageant, long time ago. Hindi ko na maalala kung anong taon na po 'yun, hinayaan ko na po, kasi wala po talaga akong magawa noon. Mhm. So wala pong nangyari sa case, lumapit din po ako sa PAW, ako ang pinagalitan ng PAW, and then so wala na po, kasi wala po akong makakapitan that time. Wala po nga, so hinayaan ko po yung case na 'yun. So meron na po akong trauma diyan sa mga bagay na 'yan na pagka may problema sa barangay, parang ako po yung laging natatalo. Kahit na yung prinsipyo ko po kasi 'pag mali, mali. Yun po kasi 'pag mali, mali. Ayokong ayokong yung hayaan lang na walang puwedeng mangyari. Kaso yung mga time po kasi na yun, I'm still a student na maski ibang barangay official ayaw nila akong tulungan. Dun po sa isang lugar na pinanggalingan ko. Kasi nagho-host po ako ng events. So ako po yung nagho-host dun sa event na yon, na hindi po nila matanggap yung mga results. So ako po yung pinag-initan na host. Yun po yung pangyayari. So may trauma na po talaga ako diyan, actually. So this time, sabi ko I'm already old enough to be matured with this kind of situation. Sabi ko, 'pag kasi yung una pong pangyayari dito sa barangay na 'to, wala po akong video. So sabi ko, so isa pa, 'wag nilang uulitin kasi So, pangalawa na pala 'tong incident diyan? opo, pangalawa na yun po yung profiling.
profiling ng ayuda. But this time, sabi ko, yung, alam niyo po yung, excuse me, yung, alam niyo po yung, ano, yung, gutom ako, puyat ako, kagigising ko, then bigla pong may haharang sa akin sa daan, may parang may ano, may parang may ibang, iba yung dating nila eh. Before ko na set up yung video, iba na talaga yung dating. So may kutob na talaga ako. Sabi ko, nag-flashback lahat yung mga nangyari sa akin noon na hindi ko man lang nagawan ng walang hindi ko man lang nagawan ng paraan, o kaya hindi ko man lang, wala man pangyayaring yun. Parang ako lang yung lumaban kasi noon. So this time sabi ko, I need to take a video before I'm going to talk with this barangay official. So ayun po, nakunan ko po siya ng video. So hindi ka kinabahan ka ba noon nung time na yon, or anong nararamdaman mo no habang nagbibideo, habang nagsasalita ka, at habang nagsasalita yung kaharap mo na lalaki na parang kulang na lang pakiramdam ko sa kanya parang gustong manapok o ano ba? Sa tingin mo, mananapok ba yon o magsasalita lang? I don't have any idea kasi ang concentration ko lang po noon is gutom ako eh. Then gusto ko lang sumagot, yun lang po yun. So I don't even care kung mananapok siya o di, kung mananapok siya, di mas magandang ano pa yun kasi additional case na naman po yun. Pero hindi naman po niya ginawa. Pero yung time po kasi na yun, talaga as in gutom ako, kaya nanginginig ako. Puyat po ako. Gusto ko bang matulog eh. Gusto ko bang bumalik sa kama. Hinihila pa ako ng kama. Kasi puyat po eh. Tapos gutom. Sabi ko nga, pagka nabayaran ko to, babalik ulit ako, mahihiga ulit ako kasi 4 hours pa lang yung tulog ko. 4 hours, naputol pa. So, diba, may konting kaba kasi this is my first time to take a video. Meron pong kaba. Hindi po maiiwasan yung pagka, sabi ko hindi sure eh. Hindi sure kung magiging successful tong video na to. So after our conversation, chinek ko po yung video, biglang naghang kasi. So, sabi ko, nakat. Pero sabi ko, in God's will talaga na hindi pala nakat yung video, buo pa rin po talaga. Sabi ko, I'm still lucky enough. So, after nung na-upload mo siya yung video, anong nangyari? May confrontation ba na nangyari sa iyo, or may mas naggrabe yung pagbabanta, o anong nangyari after that? Wala naman na, actually yung after ng pagkuha ko ng video, bumalik pa po eh. Tapos sabi sa akin, Jaw, sabi niya, Jaw, wag mo kong pinopost ha. Alam ko pa man din na mahilig ka mag-post, sabi niya sa akin. Sabi niya, sige po, hindi ko po kayo ipopost. But then sabi ko talaga, hindi ko talaga ito ipopost muna kasi pag-iisipan ko po muna, kailangan po muna ng abogado, kailangan ko muna ng legal advice bago ko ilabas tong video na to, kako. Para din po kasi hindi po, ayoko na pong lumaban na wala po akong kasiguraduhan na baka ako na naman yung mapahamak. Correct. Kahit na tama yung pinaglalaban, minsan kasi pagka wala kang enough yung paghuhugutan ba ng tapang, minsan mas maiging manahimik kaysa lumaban. Pero this time po kasi ang dami pong supporters. So sabi ko, sila yung nagpapatibay po ngayon sa akin. Kasi ginawa ko na po dati yan, lumaban na ko pero wala pong nangyari. So ayoko nang ulitin yun na hindi, minsan kasi kailangan natin pumili ng laban eh. Pero this time, alam ko malakas po yung laban ko. Kasi kung totoo naman, sige, go ahead. Actually, yun pong sinasabi ng mayor sa video,
pinsan po nung bayaw ko, asawa po ng ate ko. So nagdadalawang isip pa ako noon na sabi ko, kung sa kabila ako, paano naman 'tong bayaw ko, yung sinasabi niya sa akin na kahit anong mangyari, cappuccino siya, gano'n. Ina-advice din ako ng mga tao na mga pinagtatanungan ko, yung mga kliyente ko na, "Kamusta po si ganito? Sino po dapat nating iboto?" Gano'n po kasi ako. Ngayon, sabi ng mga ibang kliyente ko, actually mas marami po yung nagsabi sa akin ng mga kliyente na cappuccino pa rin tayo, gano'n. Sorry, yung ano. It's okay, it's okay. Ang ano lang nito, Jow, ito ang ano ko, kasi yung mga kagawad na yun, ano ba yun? Sa kanila lang yun or inutusan sila or instruction sa kanila? Kasi ang pakiramdam ko parang ano lang yata pressure lang na hindi naman sinabi na ganito gawin, pero siguro may nangyari na ganito kasi yan hindi natin maiwasan yung mga perang binababa na dapat ibigay sa tao. Ang Opo, problema, pinipili-pili nila. So, kaya para masigurado na nasunod yung gusto ng taas, kasi iniisip nung nasa taas na naibigay talaga yan. Kasi opo, gusto nilang sila ang humawak nun, sa kanila yung pera. So ang mangyari, pag mayroon silang narinig na isa, kinakabahan sila kasi bakit? Pag nalaman yan sa taas, so iisipin nung nasa taas, oh, hindi nyo sinama yung mga yan, no? Di ba? Ganun yung nakikita kong senaryo doon. Kaya yung mga action ng dalawa na yon, baka may ganun silang trabaho or hindi ko naman sinabing ganun talaga, possible. Kasi bakit ka kanila kukumprontahin ng ganun-ganun na lang na parang sinabi na utos, kasi minsan yung sabi utos ni ano pero hindi man pala. Kanila lang yon kasi they are protecting themselves. Yun ang palagay ko sa nakita ko doon sa video na na uncut. Yung sayo talaga, hindi yung posting ni Atty. Respicio. Yung sayo na video, tiningnan ko talaga at mga siguro tries ko pinanood at pinakinggan kung ano talaga yung nangyayari. So, sa palagay ko, sa naiisip ko na ito talaga hindi parang hindi galing yata sa mayor to. Para kung titingnan ko rin siguro yung mga mayor nino doon, yung mayor niyo diyan, papakinggan ko kung anong mga salita, siguro magkaiba siguro doon sa pananaw ng dalawang kagawad na 'yon. Ha? Kasi that iba Sige, sige, na go ahead. kaya nga po ano sir, kaya nga po dun sa caption ko po doon sa video na I will entertain si Mayor kung gusto niya akong kausapin. Pero kung yung ako po yung pupunta sa kanya, syempre meron po akong takot na ayoko naman pong isalang yung sarili ko sa apoy na syempre kung ako po yung pupunta sa kanya, mas maigi pong mag-ingat, 'di po ba? Kaya sabi ko, kung pupuntahan ako ni Mayor, hindi naman ako nag-aano kaso lang yung takot ko talaga. So kung si Mayor ang pupunta sa akin, safe ako. Gusto ko lang naman pong ah, malaman mismo sa kanya kung talagang inutusan po siya ng mga kagawad. Kasi kung yung mga kagawad lang, hindi po ako natatakot. Malaya po ako makakagala kung kagawad lang po ang problema. So yung takot po, dahil, because they already implicated the name of the mayor. So meron po akong takot. That's why I want to know from mayor kung talaga po bang siya ang nag-utos. So sabi ko, kung hindi siya ang nag-utos, I will ask help from him na kasuhan po yung dalawang kagawad. Kasi kung talaga hindi niya utos yun, siya po mismo ang magpapababa dun sa dalawang kagawad at saka isang tanod. Tama. Tama talaga Kasi kasi hindi naman trabaho ng kagawad 'yan, yung ganyan na dapat nga neutral sila, hindi sila makikialam kasi eleksyon 'yan So hindi sila makikisali, hindi sila mangangampanya. So lahat ng nasa gobyerno ngayon, bawal sa kanila yang mangampanya or makihalo sa eleksyon, pero sila barangay, nasa barangay mga kagawad, so ibig sabihin may violation na ginawa sila. So karamihan naman kasi na sinasabi utos ni Mayor, pero hindi naman pala, sarili lang nila. So anong response ni Mayor?
sa ngayon kasi nangyari 'to. Mga ilang days na 'to nangyari ka? The video was taken last April 3 po. Mhm. Kailan mo pinost? Kaka-post ko lang po kagabi. Kagabi, okay. Pero sabi ko for the sake of my my safetyness o kaya yung justice, for the sake of justice, just in case na Mhm, meron pong mangyari sa akin sa daan o kaya mismo sa bahay na tinitirhan ko, mhm. sinend ko na po sa mga pinagkakatiwalaan kong mga tao, pastors, even Mm. uniform personnel na mga kakilala ko, sa mga trusted friends ko, para po kahit man po matakot po yung iba na magsalita or inantad yung video, at least meron pang isa. Mhm. Meron pang isa. Actually, ngayon po, naglalak po ako ng door. Medyo na. Kaya huwag kang kabahan kasi 'pag nasa tama tayo, eh, huwag tayong kabahan kasi pagka kinabahan tayo at tama tayo, so ang mangingibabaw niyan tatahimik ka na lang kasi baka kung saka-sakali kung ano man, wag naman sana. Pero, kung titingnan natin yung sitwasyon mo ngayon, Jow, tama lang yung ginawa mo kasi nga mali naman talaga yung dalawang kagawad sa ginawa nila na parang, at ano ba tawag nito, threaten, nag-ano sila sa'yo ng threat sa iyo. Kumbaga tinakot ka, binanggit pa yung Opo. pangalan ni Mayor. So yung yun na lang, ay pananakot na yun kasi may kalayaan ng bawat isa. Kagaya nga ng sabi mo, may kalayaan ng bawat isa. Doon sa video, pinakinggan ko, may kalayaan ng bawat isa na pumili kung sino yung gusto nilang mga tao na iboboto, ikakampanya o papanigan. Wala pong kahit saang lugar, kahit sa Canada, kahit pumunta ka na kung saan, kahit na Pilipinas 'yan, wala pong mag-uutos sa'yo kung sino yung gugustuhin mo kasi karapatan mo 'yan, nasa konstitusyon nga 'yan, eh. Tapos Yes. gano'n ang ano ko lang siguro, baka hindi alam ng mga kagawad yung mga pinagagawa nila or baka iniisip nila na, pagka ano mangyari, papabor sa kanila yung mayor. Yun ang nasa isip ko, kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, baka may ginawa sila na something na 'pag nalaman dun sa taas, lagot sila kasi ang kuwenta, sige sabihin natin 10, ang kuwenta 10 na lang kasi 'pag marami ang hirap magkuwenta, 10 na lang. Tapos ang ni-report nila 10, pero ang naibigay nila sa baba 3 lang. Nasaan yung 7? 'Di ba? Tapos kukuwentahin 'yan, magaling 'yan sila magkuwenta. Kukuwentahin 'yan, "Oh, bakit 10 lang doon? 3 lang, 10 ang binigay ko." Ganyan yung senaryo na nakikita ko. Kaya yung dalawang kagawad na yon at saka sa yung tanod na yon, malamang sa malamang, di ako sigurado, pero baka doon papunta na gagawa sila o baka may binigay na, inallocate na. Kasi di naman natin, ay nako, ang eleksyon talaga sa Pilipinas, minsan mapapalingon ka. May lugar nga ako na laging natutukan na sa Mindanao na ganun din ang style, nananakot yung kandidato sa pamamagitan din ng kaniyang mga barangay captain o mga nasa baba, mga mayor. Yung klaro talaga 'yon. Itong sa'yo, sa palagay ko, sa nakikita ko, yung dalawang kagawad na 'yon, may something talaga. Maliban na lang kung galing talaga kay mayor, pero kung sa tingin mo, ikaw naman ang nakakakilala sa mayor na gawain niya ba 'yon or kung gawain nila 'yon, hindi yata, wala yata tayo sa Pilipinas. 'Di ba? Wala tayo sa Opo. Pilipinas. Sige, tanungin kita, nasaan ka ba nakatira? Sa Pilipinas o sa ibang bansa? 'Di ba? Nasa Pilipinas, Pilipinas pa rin naman yung sa'yo, eh. Kahit sabihin pa natin nasa dulo yan ng Pilipinas, Pilipinas pa rin yan. Tama? Opo. Pero sila mag-act, parang hindi Pilipinas, parang Nicaragua. So, sa ngayon, ano na ang sitwasyon talaga sa tingin mo, sa anong assessment mo? Ah, Dahil sabi mo nga kinakabahan ka, pero ano sa tingin mo? Mag-ano ba, pupuntahan ka ba ni Mayor o kakausapin ka ba ni Mayor? Kasi sigurado ako nakita 'to ni Mayor kasi nga naka-post na.
At ang ano pa kinuha pa ni Attorney Respicio, ginamit niyang video at nagsalita siya sa umpisa tapos dinugtong yung video mo. Ano sa tingin mo ang ano kaya ni Mayor ngayon? Sa ngayon po, okay pa rin naman po kung puntahan ako ni Mayor. Pero this time po, hindi po ako makikipag-usap sa kanya na wala pong video. Kasi para lahat po, para malinis po niya yung pangalan niya just in case na hindi po talaga siya yung may kagagawa ng pag-uutos. Pero the two kagawads should face the consequences at saka yung isa pong tanod after the video. Yung kasi medyo natakot ako kasi Mayor yung nagpapalaya sa akin na I don't even know kung ano po yung kasalanan ko. Nasabi nila hanapan pa lang naman ako ng dahilan ng butas para mapalayas. So, kaya gusto ko rin pong makausap talaga si Mayor. Yun lang naman po yung purpose ko on posting the video. Kasi hindi na po kinakaya ng damdamin ko. Actually, nag-live din po ako kagabi after I posted the video. Kasi talagang sumasabog na po. Yung nakakapagod ng magtago, nakakapagod na mag-ingat, ingat ng ingat, na minsan akala mo yung kailangan mo lumingon sa likod kasi in just one sound na maririnig mo sa likod mo, kailangan lingon ka kaagad. Nagkakaroon na ako ng nervyos. Habang tumatagal, lumalag. Naphobia Kaya, phobia po talaga. Trauma ulit. Trauma ulit. Anyway. Ganito po, umiiral po yung, umaatake po yung depression. Kasi syempre parang feeling mo hindi ka na safe. Tapos yung trabaho ko po, naantala na, ang dami na pong client na hindi ko naasikaso, ang dami na rin po nag-cancel. So, sa ngayon po, wala pa po akong source of income kasi ang hirap pong lumabas after nitong mga pangyayari. Noon pa lang nung time pa lang na nag-attend ako ng orientation, wala medyo hindi na po talaga normal yung pagkalalabas. May takot na. Kasi pagka ang balibalita kasi pag nasa pagka kumampi ka doon sa isa, magagalit yung kabila. Yun po yung balibalita na I'm not too sure if that's real. So, ngayon po, okay lang din naman po sa akin na kung puntahan man ako ni Mayor, just to clarify his name. Pero, ang ano ko sa kanya, kung talaga pong hindi po talaga siya yung may pakana ng pangyayari dahil dinawit na po yung pangalan niya, they mentioned him how many times. So, magpapatulong ako sa kanya na ang tawag dito, pakasuhan yung dalawang kagawad at saka yung isang tanod na ang gusto ko po ngayon, actually kilala ko po yung dalawang tanod at saka yung dalawang kagawad at saka yung isang tanod. Kilala ko po sila. Nakakasalamuha ko po sila almost every day sa daan, gano'n. Actually, kawawa nga po yung isang kagawad pero ano pa ang magagawa natin sinimulan na po nila ako. So, gusto ko ng hustisya ngayon. So, kung hindi talaga si Mayor ang may pakana nito, he should clarify his name at tulungan niya ako kung ano man yung dapat na yung karampatang parusa para dito sa dalawang kagawad at saka dito sa isang tanod. Actually, 3 po sila pero ayaw pong idawit yung isa kasi wala po siyang sinabi. Ni kahit isa, wala po siyang sinabi. Sumama lang. Kaya sumama lang po talaga. Yung dalawa lang po talaga, nakagawad, tsaka yung isa pong tanod. So, yun lang naman po yung gusto ko. That's my purpose on posting the video. Kaso, maghapon po, wala pa po talaga akong nare-receive any single message na galing kay Mayor o kaya pinuntahan ako, kinausap. Wala pa pong nangyayaring ganun. Pwede kang dagdag po ako ng another video. Yeah.
Diyaw, pwede kang manawagan kay Mayor. Pwede mong Okay. banggitin ang pangalan niya at sigurado naman ako kung maraming makakita nito from outside at ibibigay sa kanya, sigurado ako may mga taga-inyo na nandito nakakaalam din sa kwento ng lugar na yan o whatever. Pwede ka manawagan kasi nga ang gusto mo lang naman safe ka kasi hindi ka naman pumunta dyan para maghanap ng away. Hindi ka naman siguro pumunta dyan. Gusto mo rin Opo. naman magkaroon ng hanap buhay na kung ano yung alam mo na ginagawa mo at na alam mong gawin. So, hindi po kasalanan yan kung bakit nandiyan ka. At kung sakasakali mang na sabak ka sa politika, hindi rin kasalanan yan dahil karapatan yan ng bawat isa, ng bawat Pilipino at nasa konstitusyon yan na wala pong sino man ang pwedeng umarang o kumitil nito kasi nga karapatan ng bawat isa. At karapatan din nung kagawad, nung tanod, pero yung karapatan nila parang lumampas yata sa boundary. Kasi hindi tama talaga yun na unang-una, inaras ka. Pangalawa, tinakot ka. Pangatlo, papalayasin ka. So, wala silang karapatan. Kahit sino man, walang karapatan magpaalis sa isang tao sa isang lugar, maliban na lang kung mayroon siyang ginawa na kasalanan na hindi maganda o kasalanan na talagang hindi pwedeng mapatawad, siguro, yun yung dahilan. Pero ikaw, wala ka naman, pumunta ka lang naman doon sa, kumbaga, ano ngayon, kung pipili ka dito sa ganito, dito, tapos ganun pala. Katulad nung nangyayari ngayon sa atin na pag nag-vlogger ka, iba na ang dating sa kanila sa'yo. Papahuli ka. Ako, baka kapag uwi ko ng Pilipinas, ipahuli ako agad ng NBI. Kasi masama yung bibig ko. Oo. But anyway, sige, bibigyan kita ng time, manawagan ka kay Mayor. Bahala ka na. Sir Juan Cappuccino of Mayor of Nagilian Isabela, nakahanda pa rin ako na makipag-cooperate sa'yo. Inaantay ko pa rin po yung presence mo. Nakausapin ako kasi alam niyo po, gusto ko lang naman malaman kung kayo po talaga ang may kagagawan ng mga to, yung pag-utos po sa mga kagawad, at saka yung isang tanod para puntahan ako at harasin, palayasin. Gusto ko lang po malaman kung kayo po talaga yung may utos nun. Kung hindi po, I also want you to clarify your name at matulungan po ako dito sa dalawang kagawad na to at saka yung isang tanod kung ano man yung mga karampatang parusa na dapat po ipataw sa kanila. Kasi yun na po yung ano ko ngayon. Yun na po yung talagang gusto kong mangyari ngayon. So I'm still waiting for your presence, Sir Juan Cappuccino. So, tiningnan ko yung mayor ninyo dyan. Mukhang babait naman. Hindi naman siguro to basta-basta magagawa ng Yun nga po yung expectation ko. Actually, nakasalamuha ko na din siya. So, kaya po, ang hirap po magdesisyon noong una talaga. Ang hirap po magdesisyon kung sino po yung papanigan ko. Actually, sa Sangguniang Bayan lang po ako maiwa-watcher. Isang Sangguniang Bayan lang po. Yung tatay po ng kliyente ko, matagal ko ng kliyente, at saka close ko yung family nila. So, I need to support him. Kaya nga po sabi ko, okay, susuportan ko yung tatay mo pero I'm not yet sure kung sino yung mayor ko. Ganun pa lang yung ko dati, yung mga statements ko dati. Pero nung mga time kasi na eto na yung nangyari sa akin, ginigipit na ako, may mga pagbabanta na, sabi ko, alam nga namang tatayo ako na mag-isa ko lang. So, kailangan ko din ng kakampi. So, I need to choose the other side. Na ngayon po at medyo gipit na gipit ako, everything, yung freedom ko, financially unstable, and then buti na lang may yung kabila, binigyan po, gusto po na akong bigyan ng trabaho at saka gusto po akong mabigyan ng
matitirhan for the sake of my safety. Mm, mm. Anyway. So, ayan, Jow, huwag kang mag-alala, baka subukan din natin na i-message si Mayor. Tingnan natin kung makakuha tayo ng access. So, ayan mo, ipaparating po natin yung iyong kaso o yung sitwasyon mo. Kasi nga, sa palagay ko, hindi naman siguro aabot doon sa iniisip natin, pero mag-ingat lang po tayo. Hayaan mo, andito po kami sa likod mo. Kasi medyo malayo naman kami, pero at least kahit papano, may, dahil sa internet nga, nabubulgar yung mga kabulastugan at kagaguhan ng mga politiko sa atin sa Pilipinas. Or kasi yung mga barangay, consider pa rin naman natin yung mga politician din kung tutuusin. Pero dapat sa kanila neutral. Nasa LGU yan, sa local government code, na hindi dapat sila makikialam during election. Neutral sila, wala silang papanigan. Pero hindi natin sila mapipigilan kasi nga karapatan din naman nila yon. Pero yun na nga, dapat hindi umabot doon sa pagbabanta, hindi umabot doon sa sasabihin papalayasin ka. So sana maghunos din sila. Nakakatroma. Sige, ingat ka dyan, Jow. Basta kung ano man, message ka lang sa akin, ha? Sige po, sir. Thank you very much for your time. Thank you, thank you. O, sige. Ayan, si Jow from Isabela. From Nagilian, Isabela, mga kaibigan, mga kapatid. Thank you, Jow. Have a good night sa iyo, Jow. Sige, bye.